Mga kapatid, hello po sa inyong lahat. Pagpalain nawa tayo ng ating mahal na Panginoon, lalo na sa oras na ito na kung saan pag-aaralan po natin mga kapatid, ang pinaka-controversial na issue sa loob ng ating iglesia na ito'y patungkol po sa Davidian mga kapatid. Bakit po ba merong mga Davidian? Na mga Seventh-day Adventist po. Ano pong nangyari or meron kaya, ang tanungin po natin ang ating mga sarili, hindi po kaya nakasulat ito sa Biblia mga kapatid? Or nakapropesiya sa Biblia na talagang merong mag-i-exist na mga Davidians? Tingnan po natin mga kapatid. Una nating basahin nasa Revelation chapter 22 verse 16. I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. Mismo si Panginoong Hesus, mga kapatid, sabi niya, I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. So malinaw dito mga kapatid na ang ating Panginoong Hesus ay descendant ni David. Bloodline ni David po mga kapatid. Bakit po kaya? Bakit sa lahat ng mga tagasunod ng Panginoon sa noong unang panahon, bakit sa lineage po ni David mga kapatid? Dahil po ito po ay nakapropesiya na talaga na yung si Jesus Christ ay sa lineage ni David siya manggagaling. And sa Revelation chapter 2 verse 18 po mga kapatid, hindi po natin sinabi dito na hindi po tayo pwedeng magdagdag sa kung ano yung nakasulat sa Biblia mga kapatid, kung ano yung mga nakapropesiya sa salita ng Panginoon. And sa verse 19, hindi din pwede po natin na bawasan kung ano yung mga nakasulat na nasa buong Biblia po. Hindi lang po na ang nasa Revelation na libro, but sa lahat ng writing sa Bible mga kapatid, excuse me. Dahil ang dami pong mga nakasulat na propesiya na nasa Biblia, 60% of the Bible ay prophecies po mga kapatid, hindi lang po Revelation, hindi lang po Daniel. Ang dami po nito at kasama na nito ang prophecy about the offspring of David or mga seeds of David na ipapatayo ng Panginoon in these last days po. Okay, sana malinaw mga kapatid at inaniyahan ko muna kayo na magdasal po muna tayo. Let us pray. Mapagmahal at maunawain namin na aming Ama na nasa mga langit, kami po ngayon ay humihingi ng gabay sa inyo, Father, na bigyan mo po kami ng pangunawa sa aming pag-aaralan ngayon patungkol po kung bakit merong Davidian ng mga Seventh-day Adventist. Sana po buksan niyo po ang mga puso at isipan ng aking mga kapatiran na makikinig po sa lesson na ito ngayon. Bigyan niyo po kami ng mapagkumbabang na espiritu at maturuan na espiritu. Thank you, Father, for hearing and answering our prayer. Please forgive us sa lahat po ng aming mga pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Thank you mga kapatid. Una po nating basahin 2 Samuel chapter 7 verse 12. Sabi dito mga kapatid, and when thy days be fulfilled, and thou shalt sleep with thy fathers, I will set up thy seed after thee. Ang nagsabi nito kay David po ay si Prophet Nathan. Sabi niya na kung ang iyong mga araw ay matapos na at ikaw ay matulog kasama sa iyong mga ama, sabi ng Panginoon, I will set up. Itatayo ng Panginoon yung seed niya after sa kanya.
which shall proceed out of thy bowels, and I will establish His kingdom. At anong sabi ng Panginoon? Sa verse 13, He shall build an house for my name, and I will establish the throne of His kingdom forever. Malinaw mga kapatid na yung hindi lang ito tumutukoy kay Solomon na kingdom, but sa kung ano pa yung mangyayari sa unahan mga kapatid. Kasi sinabi dito, ang throne niya ay, or throne of His kingdom ay forever. It means po na wala pong katapusan. Natapos yung kingdom of Solomon, na tinayo ni Solomon. So hindi po ito, hindi po yun to tumutukoy. Itong passage na ito, itong prophecy na ito, hindi tumutukoy doon sa kingdom of glory na tinayo, or kingdom na tinayo na pinamumunuan ni Solomon. Okay po mga kapatid? But ito'y nag-address sa unahan pa, a prophecy mga kapatid. And sabi dito, but my mercy shall not depart away from him as I took it from Saul, whom I put away before thee. Yung awa ng Panginoon na hindi ilalayo niya galing kay David, kagaya sa ginawa niya dun kay Saul. Sabi dito, 16, and thine house and thy kingdom, ang iyong pamamahay at ang iyong kaharian shall be established forever before thee. So pagkasabi na forever, wala po talagang katapusan mga kapatid. Thy throne shall be established forever. Verse 17, according to all these words and according to all this vision, so did Nathan speak unto David. At ang sabi pa, verse 18, then went King David in, at pumunta si David, pumasok siya, umupo siya before the Lord and he said, who am I? Sino ba ako, Panginoon? Panginoong Diyos. And what is my house? Ano ba ang pamamahay ko? That thou hast brought me hitherto. Verse 19, and this was yet a small thing in thy sight, O Lord God, but thou hast spoken also of thy servant's house for a great while to come. So, alam ni David na yung pinag-uusapan o yung sinasabi ni Nathan ay tumutukoy po sa ang fulfillment nito ay sa unahan pa talaga, a great while to come. Napakalayo pa na panahon. So, napakalinaw nito mga kapatid. And is this the manner of man, O Lord God? And verse 29, therefore now let it please thee to bless the house of thy servant, that it may continue forever before thee. For thou, O Lord, hast spoken it, and with thy blessing let the house of thy servant be blessed forever. Kaya po mga kapatid, unang na-fulfill ito sa panahon ni Christ, Matthew chapter 1 verse 1, the book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. So malinaw na yung si Jesus Christ, kaya nga nagiging lineage niya si David kasi isa ito ang promise ng Panginoon na yung itatayo niyang kingdom ay forever. At yung tinayo ng Panginoong Jesus sa first advent niya is kingdom of grace mga kapatid. Hindi pa yung kingdom of glory na throne of glory. Kaya nga, isa ito sa dahilan kung bakit hindi siya tinanggap ng mga Hudyo nung first advent niya, nung unang pagparito niya, kasi nga, ang expectation nila is darating siya with glory mga kapatid. Itatayo niya yung kingdom of glory na nakaprophesy sa Old Testament. Yun yung expectation ng mga Hudyo, hindi yun panahon na yun na itatayo ng Panginoon yung kingdom of glory. Kasi yung kingdom of grace ang ginawa ng Panginoon. Magsisimula sa mga puso ng mga tatanggap niya. Yun po yun mga kapatid, ang tinayo ng Panginoon nung time na yon, not the throne of glory, the kingdom of glory. And sabi dito,
First Chronicles kasi nga hindi din talaga sa time na yon yung Kingdom of Glory kasi yung sinabi doon sa prophecy ni Prophet Nathan, forever eh. Hindi na po siya matatapos pag itatayo yung kingdom na yon mga kapatid. Sa great while na darating sa napakalayo na panahon. And sabi dito sa 1 Chronicles 14 verse 2, and David perceived that the Lord had confirmed him king over Israel. For his kingdom was lifted up on high because of his people Israel. 17 verse 12. He shall build me an house, and I will establish his throne forever. Hala, ang ganda mga kapatid, no? 13. I will be his father, and he shall be my son, and take not I will not take my mercy away from him, as I took it from him that was before thee, si Saul. Verse 14. But I will settle him in mine house and in my kingdom forever, and his throne shall be established forevermore. So ito na, hindi po ito tumutukoy na po kay David na mismo, but sa kaniyang seeds po mga kapatid. Okay po? Sa 15, according to all these words and according to all this vision, so did Nathan speak unto David. Verse 16, and David the king came and sat before the Lord. So, nirepeat lang po, repeated na po ito sa First Chronicles kung ano yung sinabi sa Second Samuel. So, sabi dito, sa baba na po tayo mga kapatid, verse 23. Therefore now, Lord, let the thing that thou hast spoken concerning thy servant and concerning his house be established forever, and do as thou hast said. Let it even be established, that thy name may be magnified forever, saying, The Lord of hosts is the God of Israel, even a God to Israel. And let the house of David thy servant be established before thee. So malinaw talaga mga kapatid na kung itatayo na ng Panginoon itong kingdom of glory na ito, ay hindi na po ito matatapos mga kapatid. Ito yung promise ng Panginoon kay David. And Psalms 18 verse 50, or sa kanyang seeds mga kapatid. Great deliverance giveth he to his king, and showeth mercy to his anointed, to David and to his seed forevermore. Hala, ang ganda mga kapatid. Sa kanya talagang mga descendants, forevermore po, walang katapusan. Kaya nga sinabi dito, the bright and morning star was to come of the seed of David, and his throne was to be established forever. So malinaw mga kapatid na sa panahon ni Christ, na-establish doon ang kingdom of grace, but sa unahan na din, pagkatapos sa kaniyang period or sa descendants ni David, descendants ni Christ, mga tagasunod ni Christ na mga Christians, in the last days po ay doon po mag-exist, doon po sa period na yon i-establish yung kingdom of glory, the Davidic kingdom po. And sabi dito, Psalms 89 verses 4 to 5, Thy seed will I establish forever, and build up thy throne to all generations. Verse 5, And the heavens shall praise thy wonders, O Lord, thy faithfulness also in the congregation of the saints. Psalms 89 verse 20, I have found David my servant, with my holy oil have I anointed him. 21. With whom my hand shall be established, mine arm also shall strengthen him. 24. But my faithfulness and my mercy shall be with him, and in my name shall his horn be exalted. So, napakalinaw dito mga kapatid na talagang kung ano yung sinabi ng Panginoon doon kay David, yung promise niya, ay ito talaga ay mangyayari. 89 verse 28, My mercy will I keep for him forevermore, and my covenant shall stand fast with him. So hindi talaga babaguhin ng Panginoon kung ano yung promise niya kay David. 29, His seed also will I make to endure forever. So talagang yung descendants ni David mga kapatid ay hindi po talaga
mag-end, mag-stop mga kapatid. Sabi dito, His seed also will I make to endure forever. Pagkasabi na forever, wala po yung katapusan. And His throne as the days of heaven. My covenant will I not break. So hindi talaga niya gigibain mga kapatid yung covenant niya, yung promise niya kay David, nor alter the thing that is gone out of my lips. Hindi niya babaguhin yung bagay na lumabas na sa kanyang mga bibig or sa kanyang bibig. 35. Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David. So sinabi talaga dito ng Panginoon mga kapatid na hindi po siya magsisinungaling kay David. His seed shall endure forever, and his throne as the sun before me. It shall be established forever as the moon as a faithful witness in heaven sila. So napakalinaw mga kapatid na hindi po talaga mababago ang prophecy na ito. Tayo lang po na walang paniniwala at hindi po naniniwala sa lahat ng mga nakasulat sa Biblia ay tayo lang po ang nagsisinungaling, mga kapatid. So sana po mabuksan ang ating mga puso at isipan. Psalms 132 verse 11, The Lord hath sworn in truth unto David, He will not turn from it. Of the fruit of thy body will I set upon thy throne. Ganda mga kapatid, no? At ang sabi pa dito mga kapatid, basahin nyo Acts chapter 1 verses 6 and 7, sa first advent ni Christ, ang una niyang pagparito, expected ng mga apostles na itatayo na ng Panginoon yung kingdom of glory sa kanilang panahon. Kaya tinanong nila yung Panginoon nung after sa baptism ni Christ, nung napakita na si Panginoong Hesus sa kanila, sabi nila, nagtanong po sila sa kanya, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Iyon na bang ibabalik sa Israel? I-restore na yung kingdom? Sabi ng Panginoon, ang sagot niya, He answered, It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in His own power. Ang sagot po ni Christ mga kapatid, hindi po niya sinabi na hindi na po niya itatayo mga kapatid, yung kingdom of glory. But ang sinabi niya, hindi po para sa kanilang panahon na malaman nila yung times and seasons po kung kailan yun gagawin ng Ama. Nakuha po natin mga kapatid, hindi po niya sinabi na hindi po niya itatayo. Ang sinabi niya, hindi po para sa kanila na malaman yon kung kailan. It was not necessary for them to see farther into the future. It means po na future pa po sa panahon sa mga apostles, sa panahon nila, future pa po ang period na kung saan itatayo po ng Panginoon yung kingdom of glory. Sana malinaw mga kapatid. And ngayon, ang tanong mga kapatid, when will the Davidic kingdom be established? Kailan po ba itatayo itong Davidic kingdom mga kapatid? Daniel 2 verse 44, And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. Pagsabi dito na sa mga araw nitong mga hari na ito, ay itatayo ng Panginoon ang kingdom. I-set up niya ang kingdom. Dito po iyon sa lupa mga kapatid. Sa panahon po na nag-i-exist pa yung mga kings represented by the 10 toes. Okay mga kapatid, sana naintindihan natin. It means po hindi po before or hindi po after but in the period of the kings or the 10 toes sa panahon po na represented by the 10 toes, sa period na yon mga kapatid, itatayo ang kingdom of glory. Sana malinaw mga kapatid. At ang and then ang kingdom na ito mga kapatid ay i-set up ng Panginoon dahil gagamitin po ito ng Panginoon ang subject of the kingdom sa kingdom of glory. Ang bubuo nito sa kingdom na ito ay gagamitin din ng Panginoon para sa loud cry po. Kasi
Ang stone at ang kingdom ay the same po. At sila yung mag-break in pieces and consume all these kingdoms kasi sila po yung mag-loud cry. And yung kingdom of glory, it means po na merong kingdom of glory and then merong subjects of the kingdom. So, ni subjects of the kingdom sa Testimonies to Ministers, page 422, ito'y tumutukoy sa 144,000. Basahin niyo yan mga kapatid. Kung merong subjects of the kingdom, then meron ding kingdom of glory. Sana naintindihan po natin. Buksan po talaga natin ang ating mga puso at isipan mga kapatid. Kaya sinabi dito sa Acts chapter 15 verse 16, "After this I will return and will build again the tabernacle of David, which is fallen down, and I will build again the ruins thereof, and I will set it up." Ang tinutukoy po dito ng Panginoong Jesus mga kapatid, na sinabi niya sa Acts 15:16, the I will return, it means po na babalik po siya ulit or pupunta po siya ulit dito sa lupa. Sa return kasi ang sinabi niya mga kapatid eh. So it means hindi pa ito na-fulfill sa panahon sa mga aposos. Kasi babalik pa siya. Ito yung sinabi niya sa kaniyang mga disipulo na I will return, babalik siya, at itatayo na niya yung tabernacle of David which is fallen down. So yung kingdom of glory. And I will build again the ruins thereof, and I will set it up. Pagka verse 17, siguro iniisip ninyo na ito yung sa second coming, pero hindi po mga kapatid, hindi po ito sa second coming. Bakit? Sa verse 17, pagkatapos po itayo yung kingdom na ito mga kapatid, the residue of men might seek after the Lord, and all the Gentiles upon whom my name is called, saith the Lord, who doeth all these things. So malinaw dito na pag itayo na itong kingdom of glory, the Davidic kingdom mga kapatid, saka pa po mangyari na yung mga residue of men, yung mga naiwan na mga tao, na mga Gentiles talaga mga kapatid ang sinabi dito, saka pa po sila makonvert. Ang ganda nito mga kapatid. Hindi po ito sa second coming kasi wala na pong conversion sa second coming mga kapatid. Ngunit dito po sa 16 and 17 sa Acts, meron pa pong mangyayaring conversion. At kailan ito, yung exact po talaga na panahon na itatayo itong kingdom of glory, the Davidic kingdom, na itatayo ng Panginoon? Amos chapter 9 verses 10 to 15, basahin niyo yan mga kapatid, or 10 and 11. All the sinners of my people shall die by the sword, which say, the evil shall not overtake nor prevent us. Ito po ay sa panahon na kung saan papatayin na ng Panginoon or papatay na ng 5 mga anghel yung mga hindi nakatanggap ng seal of the living God sa Seventh-day Adventist na mga iglesia ng Panginoon or bayan ng Panginoon. Sabi dito, all the sinners of my people. Ito po ay fulfillment sa Ezekiel 9 mga kapatid. So lahat ng mga sinners sa bayan sa iglesia ng Panginoon, kasi my people ang sinabi ay mamamatay po sa sword, sa espada mga kapatid. Kaya basahin niyo po yung Ezekiel chapter 9. And in that day, sa araw na yon mga kapatid, will I raise up the tabernacle of David that is fallen down. Itatayo na ng Panginoon yung tabernacle of David na fallen, nagiba na mga kapatid, and close up the breaches thereof, and I will raise up his ruins, and I will build it as in the days of old. So mismo ang Panginoon po ang magtatayo sa kingdom of glory na ito mga kapatid. At ang sabi pa sa Ezekiel 37 verses 21 to 28, and say unto them, at saka sa 37 and 21, chapter 37 verse 21,
and say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, I will take the children of Israel from among the heathen. Kukunin ng Panginoon yung mga anak na Israel na naninirahan sa mga heathen nations, whither they be gone, and will gather them on every side and bring them into their own land. Ito ay prophecy mga kapatid, na hindi pa po ito nangyari. At kung hindi po ito mangyari mga kapatid, magiging sinungaling po ang Panginoon. Wala po talagang malakbayan or maiwanan sa lahat ng mga nakaprophesy sa Bible. Lahat po yun ay mangyayari mga kapatid or matutupad talaga. Sabi dito, and verse 22, And I will make them one nation in the land upon the mountains of Israel, and one king shall be king to them all, and they shall be no more two nations. So, alam natin na na-divide yung isang kingdom, ng Kingdom of Israel, into two kingdoms. The Kingdom of Israel, the 10 tribes, and the Kingdom of Judah, the 2 tribes. Ngunit po, hindi pa po talaga nangyayari na nagka-united sila into one mga kapatid. Pero ang sabi dito ng Panginoon, and they shall be no more two nations, neither shall they be divided into two kingdoms anymore at all. So malinaw dito, ito talaga na ito ay prophecy pa po na hindi pa po nangyayari. At ito'y mangyayari sa ating panahon mga kapatid. 23, Neither shall they defile themselves anymore with their idols, nor with their detestable things, nor with any of their transgressions, but I will save them out of their dwelling places wherein they have sinned, and will cleanse them. So shall they be my people, and I will be their God. Verse 24, And David my servant shall be king over them, and they all shall have one shepherd. They shall also walk in my judgments and observe my statutes and do them. Sa panahon na ito mga kapatid, ma-fulfill ito, hindi po ito si David kasi patay na siya mga kapatid eh. Ito'y tumutukoy sa anti-typical David na ipapatayo ng Panginoon mga kapatid. Verse 25, And they shall dwell in the land that I have given unto Jacob my servant, wherein your fathers have dwelt, and they shall dwell therein, even they and their children's children forever. And my servant David shall be their prince forever. So malinaw dito mga kapatid, na talagang wala na pong katapusan pag ipapatayo na ng Panginoon itong kingdom of glory. Forever ang sinabi dito eh. Hindi po nagsisinungaling ang Panginoon mga kapatid. Tayo lang po ang walang paniniwala. Napakalinaw po nito. Sana po we should believe lahat ng mga sinabi ng Panginoon. And my servant David, the antitypical servant, shall be their prince forever. 26, Moreover, I will make a covenant of peace with them. It shall be an everlasting covenant with them, and I will place them and multiply them, and will set my sanctuary in the midst of them forevermore. So, paparamihin pa sila ng Panginoon. So, ito ay sa panahon talaga na itatayo ng Panginoon ito, sa panahon na open pa yung probation. Okay, sana malinaw mga kapatid. 27. My tabernacle also shall be with them. Yea, I will be their God, and they shall be my people. And the heathen shall know. So, pag itatayo ng Panginoon itong kingdom of glory, meron pang mga heathen na makakaalam that I, the Lord, do sanctify them. Or they do sanctify you. So, napakalinaw ito mga kapatid na talagang mangyayari talaga ito dahil prophecy po ito. Zechariah chapter 12 verse 8, In that day shall the Lord defend the inhabitants of Jerusalem, and he that is feeble among them, at that day shall be as David, and the house of David shall be as God, as the angel of the Lord before them. And sabi dito, and it shall come to pass in that day. So it means po na pag itatayo ng Panginoon itong House of David, the Kingdom of David, the Davidic Kingdom, ang bubuo nito mga kapatid is yung feeble among them at makagaya nila si David. They shall be as David.
And the house of David shall be as God as the angel of the Lord before them. At sa mga araw na yun, mga kapatid, sabi dito na, I will seek to destroy all the nations that shall come against Jerusalem. Sabi dito, Testimonies for the Church, Volume 5, page 80, when trees without fruit are cut down. So, ito yung kapariho doon sa sinabi, parihong event na sinabi doon sa Amos chapter 9, verse 10, na the sinners of my people shall be destroyed or papatayin sa pamamagitan ng espada. Ito yung kapariho na sinabi, mga kapatid, or ito'y tumutukoy pa rin sa parihong event itong nasa Testimonies for the Church Volume 5, page 80, na kung puputulin na itong mga kahoy na walang bunga, cut down by the sword as cumberers of the ground, papatayin, when multitudes of false brethren, yung sinners of my people, are distinguished from the true, then the hidden ones will be revealed to view, and with hosannas range under the banner of Christ, those who have been timid and self-distrustful will declare themselves openly for Christ and His truth. The most weak and hesitating in the church will be as David, willing to do and dare. So napakalinaw, mga kapatid, ang ganda po talaga nito. Malinaw na talagang ipapatayo yung magiging bubuo po sa Kingdom of Glory or magiging subjects of the Kingdom of Glory ay ito pong mga as David na nasa loob ng iglesia ngayon, mga kapatid, na kung saan sila itong tumanggap sa mensahe na ito, at lahat ng mensahe na binigay ng Panginoon, lahat ng mga interpretation sa prophecy na binigay ng Panginoon sa pangalawang propeta na pinatayo niya, si Brother Victor T. Hotef. So sana, mga kapatid, no, atin pong pag-aralan po ito ng may mapagkumbabang espiritu. Basahin niyo po ang iyong mga Biblia, kung ano yung gusto niyong basahin na mas mainam ninyo, mas madali ninyo maintindihan, Tagalog or Cebuano, basahin niyo talaga, mga kapatid, at ipagdasal niyo sa Panginoon. Talagang ito ang napaka bigat po yung mga prophecy na ito na nasa Biblia, na talagang tumutukoy po na ipapatayo po ng Panginoon yung the Davidic Kingdom, at yung mga subjects na yun ay ang tumanggap sa mensahe na ito, ang mga Davidians po, and may God, na mga Seventh-day Adventists. And may God bless us all. Ito po ay part 1, at maggagawa na din po ako ng part 2, mga kapatid. May God bless us all.